ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami ang mahilig makialam sa ating buhay. Malas lang at madalas sila pa yung malalapit nating kamag-anak. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang pakialaman ng buhay ng iyong mga kamag-anak? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Erica, 30 years old at lahat naman siguro tayong mga Pinoy ay merong tita na mahadera at pakialamera. Yung kahit na anong gawin mo sa buhay mo ay lagi na siyang may masasabing hindi maganda. Danas ko yan sa tita Lydia ko at lagpas 50 anyos na siya. At siya ang nanay ko na siya po ang ate ng nanay ko na 50 anyos naman. Silang dalawa lang ang magkapatid sa kanilang pamilya kaya sila lang din ang nagtutulungan. Wala naman pong masama na tulungan mo ang kapatid mo. Kaya lang dahil sa minsang pagtulong ni nanay kay Tita Lydia, ay ako naman itong naperwisyo. Mula kasi sa probinsya ay tumira muna sa amin si Tia Lydia. Nagkaroon daw sila ng problema ng kanyang asawa at anak. Pakiramdam niya ay pinagkaisahan siya. Kaya syempre, kay nanay siya lumapit para magpasaklolo ulit, Papa Dudut. Pasok ka, Ate Lydia. Parang nanibago ako sa bahay mo ah. Lumiit ba? Hindi naman. Dumami lang siguro yung gamit namin. Yung pamangkin mo kasi, panay ang bili ng mga gamit na nakikita niya sa social media. Ay nako, sana inipon na lang niya ang pera niya para ipambili ng bahay. Para naman may maipundar siya. Hindi puro gamit na madali lang namang masira. Ay, hindi ko kasi pinapakialaman ng pera ni Erica. Sensitibo yun kapag pinupuna mo ang paggastos niya. Dapat ngayon pa lang maturuan na siya. Paano ba siya matututo kung hindi mo pupunahin, di ba? Asan ba siya? Andyan lang yun sa sala. Nagpapahinga. Nagpapahinga? Hindi ba't Lunes ngayon? Wala ba siyang trabaho? Nagtatrabaho kasi sa events tong si Erica. Sa ngayon, bakante siya kaya andito lang siya sa bahay. Yan na nga ba ang sinasabi ko. Paano siya makakapundar ng bahay at lupa kung wala naman pala siyang permanenteng pinagkakakitaan? Tapos kamo bili pa siya ng bili ng mga gamit. Malakas naman kasi ang racket ni Erica sa event. Nay! Dinig ko po kayo sa sala. Mano po, tita? Kaawaan ka ng Diyos. Nadinig mo kamo ang usapan namin ng nanay mo. Opo, ang lakas ng boses niyo eh. Mabuti naman at sinasadya ko talagang iparinig yun sa'yo. Ano tong nababalitaan ko na wala ka raw trabaho ngayon? Tita, wala kasi akong nakabook na event ngayon kaya free day ko. At saka malakas namang rumakit tong si Erica ko, Ate Lydia. Halos hindi ko na nga siya madatnan dito sa bahay eh. Naku, lalo na pag bare months. Nako, huwag kaya masyadong kampante. Baka magaya ka ron sa batugan kong asawa na umaasa lang sa paminsan-minsang racket sa talyer. Asan kami dinala ng mga racket niyang kulpol? Ikaw naman, ate. Tanggalin mo nga muna yung galit sa asawa mo. Akala ko ba hindi natin siya babanggitin? Naiinis kasi ako rito kay Erica. Sinasayang ang potensyal niya. Wala naman pong nasasayang na potensyal ko, tita. Maganda naman ang kita ko sa events eh. Kung totoong maganda, bakit hanggang ngayon wala ka pa rin yung sariling bahay at lupa?
Bakit ka nakikitira pa rin dito sa nanay mo? Ate Lydia, ako nagpapatira sa kanya rito. Hindi ko na siya pinaalis mula nung namatay ang tatay niya. Paano kailangan ko ng kasama rito? Kaya maswerte akong pumayag itong si Erica na samahan ako rito. Ang sabihin mo, si Erica ang maswerte dahil nakakalibre siya ng upa. Baka pati pagkain libre din. Lahat po ng gastusin dito sa bahay, ako ang sumasalo. Kaya nga ang laking tulong na kasama ko si Erica kasi may tumutulong sa akin. Alam mo naman ate ang kalagayan ko nung namatay ang asawa ko, hindi ba? Isa ka pa. Masyado ka kasing umasa sa asawa mo, kaya yan. Hindi ka makatayo sa sarili mong mga paa. Kaya pati kay Erica umaasa ka. Wala naman pong problema kung asahan ako ni nanay na tulungan ko siya. Nanay ko siya eh. Masama ba? Oh? Tignan mo kung paano pa siya sumagot sa akin. Tama ba yan? Hindi naman po ako sumasagot ng mali. Gusto ko lang ipagtanggol si nanay. Alam nyo, hindi na tayo nagkakaintindihang tatlo. Mabuti pa, Erica, tulungan mo na lang akong bitbitin to mga dala ng Tita Lydia mo para makakain na rin tayo pagkatapos. Gusto ko pa noong ituloy ang usapan dahil G akong magalit ng mga oras na yon, Papa Dudut. Kaya lang ay pinisil na ako ni nanay sa braso. Kaya tumigil na rin po ako. Alam naming pareho na hindi titigil si Tita Lydia hanggat sinusundan mo pa ng bala. Tumulong pa rin naman ako para bitbitin ang gamit niya. Hindi nga lang ako sumabay kumain dahil nawala na ako ng gana, Papa Dudut. Ramdam ko nang magiging stressful ang buhay ko habang nasa bahay namin si Tita Lydia. Boses pa lang niya na iirita na po ako. Alam niyo yung boses ng isang judgmental. Isipin niyo na lamang ang tunog nun. At habang tumatagal ay mas lumalala ang ugali ni Tita Lydia. Hindi na lamang talaga boses ang nakakairita sa kanya kundi lahat na lamang ng mga sinasabi niya, Papa Dudut. Erica, asan ang nanay mo? Namalengke po. Namalengke? Bakit hindi mo sinamahan? Alam mong matanda na ang nanay mo. Ayaw po niyang magpasama. Sana pinilit mo. Kesa yung nakahilata ka lang dyan. Masakit pong likuran ko eh. Sa bagay, nakakasakit nga naman ng likod ang paghilata. Tita, kakahiga ko lang po rito sa sofa. Napagod akong maglinis ng kwarto ko. Ay mabuti naman at nilinisan mo na rin ang kwarto mo. May nagsumbong kasi kay nanay na napakagulo ng kwarto ko. Hindi mo na kailangang manghula kung sino ang nagsumbong. Ako yon. Abay, nagmamagandang loob lang ako sa'yo. Nasilip ko kasi minsan na parang ang gulo ng kwarto mo. Naging magulo lang naman po yun dahil nagre-rearrange ako ng mga gamit ko. Parang hindi naman ganun ang nasilip ko. Nagulat nga ako Kadalaga mong tao ang gulo ng kwarto mo. Paano kang liligawan yan kung hindi ka masinop? Pagiging masinop lang po bang basihan para maligawan? Sa lagay mo, parang oo. Sobra naman kayong manghusga. Halos inaraw-araw nyo na. Baka nga mali ang hula ko. Bakit? Meron ka bang manliligaw? Wala po. Hindi ako nang husga. Tama ang hula ko. Kaya mula ngayon, Erica, magsinop ka na palagi ng kwarto, ha? Bakit ho kayo? Nasilip ko minsan ng kwarto nyo. Hoy, sinilip mo ang kwarto ko? Nadaanan ko lang naman po. Ganyan ka ba pinalaki ng magulang mo? Ang makialam sa ibang tao? Talagang... Irespeto mo naman ako bilang tiyahin mo. Bakit mo sinisilip ang kwarto ko? kayo rin naman ho. Hoy, magkaiba tayo. Sinilip ko ang kwarto mo dahil concerned ako sa mga kalat mo. Ikaw, sinilip mo ang kwarto ko dahil gusto mong makiosyoso. Hello, tita. Di wala ka masabi ngayon. Ay nako, lagot ka sa nanay mo kapag nalaman niya tong ginawa mo. Parehas lang naman tayo ng ginawa. Pero magkaiba tayo ng dahilan. Mas tama ang dahilan ko kumpara sa'yo. Grabe naman kayo. Alam mo, Erica, napapansin ko lang, ha? Huwag kang masasaktan, pero parang hindi maganda ang ugali mo. Parang may mali sa pagpapalaki sa'yo ng magulang mo. Wow! Tignan mo na kung paano mo tanggapin ang sinasabi ko. Alam nyo,
Hindi ko po alam kung bakit biglang ganito nakatindi ang usapan natin, ha? Sa kwarto ko lang naman nagsimula ang lahat pero bakit pati ang pagpapalaki sa akin ni nanay at tatay pinapakialaman nyo pa? Dahil nag-aalala lang ako sa'yo. Kung meron lang akong third eye, baka nakita ko na ang sungay at buntot mo. Lumalaki kang demonyo. Marunong ka pa bang magsimba? Halos hindi ako makahinga sa galit ng mga oras na yon, Papa Dudut. Kung saan na napunta ang usapan, sadyang hinilo ako ni Tita Lydia nang mapansin niyang kaya ko siyang labanan sa mga mali niya. Ang galing niyang mag-manipulate ng usapan, kaya pala kahit si nanay ay wala na ring maisagot sa kanya sa tuwing tumatalak na siya. Kasi kaya niyang ilagay sa sarili niyang pabor ang lahat ng usapan. Kung hindi lang talaga masamang sumampal ng matanda ay baka ginawa ko na yon, Papa Dudut. Magkabilang sampal, gusto kong papulahin ang mga pisngi niya. Pero alam kong sa imahinasyon ko lamang pwedeng gawin ang mga bagay na yon. Dahil kahit gaano ako kagalit sa kanya ay tinuruan ako ng nanay at tatay ko na magpakumbaba. Matutong magpasensya at magpatawad. Mabuti ang mga tinuro sa akin ng magulang ko kontra sa iniisip ni Tita Lydia. Pero hindi ko na alam kung kaya ko pa bang panindigan, Papa Dudut, ang mga tinuro nila. Kapag lumangpas na sa linya si Tita Lydia, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong bata pa lamang ako, si Tita Lydia nag-aalaga sa akin tuwing bakasyon. Umuwi kasi ako ng probinsya tuwing walang klase. Maalaga naman si Tita at itinuturing niya akong anak, Papa Dudut. Binibilhan din ng mga gamit at pagkain tuwing lumuluwas siya ng bayan. Na-enjoy ko ang bakasyon sa probinsya namin dahil hinahayaan niya kaming maglaro ng anak niya. Palasimba din siya. Palagi niya akong kasama tuwing linggo para tumulong sa simbahan pag may misa. Naging makulay ang mga bakasyon ko sa probinsya at malaking tulong si Tita Lydia at ang kanyang pamilya. Minsan nga kapag kailangan ko ng umuwi ay napapaiyak na lamang ako kapag sinusundo na ako ni nanay. Mas malaya kasi ako sa probinsya at sa poder ni na Tita Lydia. Pero noong naging dalaga na ako ay saka ako nakaramdam na parang akong nakakulong. Nakakulong sa mga panghuhusga ni Tita Lydia, Papa Dudut. Sarap talaga nitong hopyang baboy, ano? Nakakain ata ako ng anim na to. Pansin ko nga niya Uy, dahan-dahan lang dyan ha. Mamaya, tataas na naman ang blood sugar mo. Di pababagsakin ko na lang bukas. Hayaan mo na ako, anak. Ngayon lang ulit ako nakatikim ng hopya. Mabuti na lang nakasalubong ko yung naglalako nito. 4 na piraso na lang pala ang natitira Ubusin na natin to bago pa tayo maunahan ng mga langgam mamaya. Ipatong mo na lang sa ibabaw ng ref. Hindi na umaabot yung mga langgam doon. Bakit kasi hindi na lang natin ubusin, Nay? 4 na lang Tig-2 tayo. Ano, G? Anak talaga, sapat na itong nakain ko. Tsaka ngayon mo pa ako inalok niyan tinakot mo na ako sa blood sugar ko. Ay naku. Itira na lang natin ito para kay Tita Lydia mo. Ay, okay. Anak, alam kong naiinis ka sa Tita Lydia Alam mo. niyo naman po pala pero bakit wala naman kayong ginagawa? Hinahayaan niyo akong ipahiya niya sa harapan niyo. Minsan pa pati sa harapan ng mga kapitbahay natin, pinagsasabihan niya ako ng hindi magaganda. Hayaan na lang natin. Mas malawak ang pangunawa mo. Ganun kita pinalaki, hindi ba? Hindi naman natin pwedeng gayahin kung ano man ang ginagawa niya sa atin. At saka anak, intindihin mo na, may pinagdaraanan rin kasi siya. Lahat naman ng tao may pinagdadaanan na Pero hindi lahat gumagaspang ang ugali tulad ni tita. Ay basta, wag na nating patulan, ha? Sundin mo na lang ako anak, ha? Wag ka nang pumatol, maliwanag? May balita ako! Oh, ate!
Hopya, meron pang 4. Salamat. Ano ba ito? Ay, alam nyo ba? Ikakasal na yung bunsong anak ni Temyong, si Bernadette. Ay, yun ba yung nurse dun sa Canada? Oo. At jackpot dahil Canadian ang napangasawa. Ang gwapo! Napakaganda ng maiaambag nun sa lahi ni na Temyong. Hindi na puro saratang ilong. Tingnan mo nga naman samantalang napakamahiyain ni Bernadette noon. Hindi kikibo kahit ilang beses mo nang kausapin. At saka sa kanila magkakapatid, siya itong pangit. Uy, grabe naman yung tita. Maganda naman si Bernadette Ay, huwag ka nga hipokrita, Erika. Alam natin na hindi pinagpala ng kagandahan yung si Bernadette. Oo nga pero madiskarte naman siya. Na sana magaya nitong anak mong si Erika. Kulang sa diskarte sa trabaho, pati sa love life, bokya. Ay nako, ako na naman pala ang topic. Hindi ba 30 ka na? Tinalo ka pa ni Bernadette 25 anyos lang yon. Pero tignan mo't nahanap na ang mapapangasawa niya. Ikaw naman kasi Erika, ang kupad mo nang gumalaw, hindi ka pa nag-aayos. Nag-aayos naman po ako Talaga? Bakit parang lagi kang haggard? Ay, alam mo kasi ate, magkakaiba naman ang kapalaran ng tao. Alam ko naman yon. Sadya lang sigurong hindi paborito ng kapalaran itong si Erika. Kaya laging nahuhuli sa usapan. Ay, biro lang yan ha, pamangkin. Huwag mong dibdibin. Baka mamaya sumimangot ka na naman. Mas lalo kang pagtatampuhan ng kapalaran. Sige ka. Dahil kay Tita Lydia ay natuto ako kung paano huminga ng malalim at magbilang ng 10 para lamang hindi siya patulan. Ang hirap, ang talas ng dila niya. Tinalo pa ang mga kutsilyo sa kusina. Panay ang sulyap ni nanay sa akin at alam niyang naiinis na ako. Pero pilit kong kinakalma ang sarili ko para lamang hindi naman maapektuhan si Nanay Papadudut. Agad na nga akong umalis at pumasok sa kwarto dahil ramdam kong may gusto pang sabihin si Tita Lydia. At ayoko nang marinig pa yon. Sa pagdaan pa ng mga araw ay napuno ng nega vibes ang bahay. Naapektuhan din ang trabaho ko sa events. Bumagsak kasi ang self-confidence ko. Alam kong mali na isisi yon kay Tita Lydia. Pero siya talaga ang dahilan kung bakit ako ganon. Pinagpahinga muna ako ng boss ko sa events. Hindi niya ako binigyan ng racket. Nalugmok ako. Kailangan ko pa naman ng pera dahil marami akong niloan para makabili ng mga gamit sa bahay. At dahil doon ay napilitan akong pumasok sa call center pansamantala para may pang-sustento pa rin sa pangangailangan papadudot. Ate Lydia, paabot naman ang kubyertos. Sandali! Oh, heto. Oh, asan pala ang anak mo? Ilang pananghalian na natin siyang hindi nakakasabay Si Erika, natutulog pa siguro. Paabot naman ako nung mangkok dyan. Tanghaling tapat, tulog. Mga kabataan talaga ngayon. Hindi gumaya sa atin noon na bago pa tumilaok ang manok gising na tayo. Kaso ngayon, wala nang titilaok na manok kasi ginawa ko ng tinola. Ito, ate, anong parte ng manok ang gusto mo? Ipaglalagay na kita sa mangkok mo. Kahit ano, basta wag lang pakpak. Heto na. Dahan-dahan, mainit ang sabaw. Gisingin ko na kaya si Erika, no? Para may maghuhugas ng pinagkainan mamaya. Ate, wag mo nang abalahin yung bata. Puyat yun. Ako na lang ang maghuhugas ng pinagkainan natin. Bakit puyat? Kaka-cellphone. Paano? Kasi simula lang kasi niyang magtrabaho sa call center. Alam mo namang panggabing trabaho yun, di ba? Kaya siguro mamayang hapon pang gising nun. Akala ko ba events siya? Bakit biglang bumaba ang trabaho niya? Hindi naman mababang call center, Ate Lydia. Ikaw naman talaga. Kasi naman yung anak mo.
Kung ano-ano na lang ang ginagawa sa buhay. Hindi ba siya nalulungkot na walang pinatutunguhan ng buhay niya? Wala na ngang asawa, wala pang maayos na trabaho. Nay, Oh, Erika, bakit ang aga mong nagising anak? dinig ko po kasi sa kwarto yung boses si Tita Lidje. Sinadya ko talagang lakasan ng boses ko para magising ka na. Effective naman pala eh. Halika na, sumabay ka ng kumain para makapag-usap tayong dalawa pagkatapos. Ano bang pag-uusapan? Tungkol sa mga desisyon mo sa buhay. Balita ko nagko-call center ka na raw ngayon. Bakit naman sa dinami-rami ng trabaho na pwede mong pasukin, yan pa ang napili mo? Ito lang kasi ang kaya ko eh. At saka ito lang ang meron ngayon. Pansamantala lang naman to eh. Pansamantala? Ganyan din ang sinasabi ng ibang kakilala ko na may mga anak sa call center. Sinasabi nila pansamantala lang daw. Pero lumipas ng mga taon, hindi pa rin sila nakakaalis doon. Nagpahinga lang ho ako sa events. Sigurado nga alis din ako sa call center. Tignan natin. Bakit ba ganyan nyo na lang ako i-down? Anak, maupo ka na lang para makakain na tayo. Eto, nagluto ako ng paborito mong tinola. Hindi pang dadown ang ginagawa ko. Minumulat kita para alam mo kung saan ka nagkukulang sa buhay mo. Hindi nyo trabaho na pakialaman ng buhay ko. Ano ngayon kung may kulang sa akin? Dahil ba ron pwede nyo na akong bastusin? Sa ating dalawa, ikaw itong nang babastos sa akin. Ako nakakatanda rito pero hindi mo nire-respeto ang mga salita ko? Nay, naririnig nyo ba ang sinasabi ng kapatid nyo? Tama naman din si Ate Lydia, anak. Maiintindihan mo rin bahalang araw kung bakit niya to sinasabi sa'yo. Sige na anak, halika na. Kumain na tayo. Imbes na sumalo sa kanila para kumain ay mas pinili kong maligo na lamang para tanggalin ang init ng ulo ko. Pagkatapos noon ay umalis na ako ng bahay, Papa Dudut. Hindi ako nagpaalam kahit pa kay nanay at pabalang kong sinarado ang pintuan. Para iparamdam na masama ang loob ko at mas lalo akong nainis dahil hindi man lamang ako pinaniga ni nanay. Kumampi pa siya kay Tita Lydia. Ako ba talaga ang mali sa aming dalawa, Papa Dudut? Sa tuwing hindi na ako makampante kay Tita Lydia, iniisip ko na lamang ang mga kabutihan niya sa akin noong bata pa lamang ako. Pero nitong mga nakaraan ay hindi na yon sumasapat para maunawaan ko siya ng lubos. Parang sa isang iglap ay nabura na lahat ng magagandang alaala niya sa akin. Napalitan na yon ang kasamaan at alam kong nagmamantsa yon sa akin. Baka hanggang kabilang buhay pa nga. Grabe ang mga pinagdaanan ko kay Tita Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lalo akong na-down sa mga komento ni Tita Lydia, Papa Dudut, na ako halos lumalabas ng kwarto sa takot na makita si Tita Lydia. Alam kong meron siyang makikita ulit na mali sa akin at hindi ko na kayang pakinggan pa yon. At napapansin na rin ni nanay na ayaw ko nang lumabas ng kwarto. Kaya siya na rin ang nag-aabot ng pagkain ko. Ayos lang sa kanya kahit na hindi na ako sumabay kumain kasama sila. Kung alam lang ni Tita Lydia na ang struggles ko sa mental health ko ay sobra na. Akala ba niya ay hindi ko naiisip ang mga naiisip niyang mali sa akin? Hindi ko kailangan ng isang taong magpapaalala ng mga mali sa akin, Papa Dudut. Gusto ko nang makakaunawa na tao. Pero mula noong nakasama ko ulit si Tita Lydia, walang oras na hindi na ipapaalala sa akin kung ano ang mali ko. At hindi nakakatulong na walang masabi si nanay tungkol dito, Papa Dudut. Namimiss ko nang makasama ang anak ko sa merienda. Kailan ka ba babalik sa dati? Kapag umalis na si Tita Lydia.
Hindi mo na ba siya kayang unawain? Nay, labas na lang po ulit kayo kasi parang gusto ko mapag-isa na naman. Ay, o sige na. Hindi na. Aawat na. Hindi niyo man lang ako makampihan kapag pinagsasalitaan na ako ni tita. Gustuhin ko man. Pero alam mo namang hindi ko kayang awayin ang tita Lydia mo. Kaya hinahayaan niyo na lang na ako ang awayin niya tungkol sa mga desisyon ko sa buhay. Nakwento ko na ba sa'yo kung paano siya itrato ng nanay namin noon? Hindi pa ho. Ganito kasi yan. Alam mo naman na ako yung paboritong anak ng lolo't lola mo, hindi ba? Opo, kasi kayo yung matalino, maganda, masunurin at mapagkumbaba. At dahil doon, napapansin nila lagi ang mali sa tita Lydia mo. Lagi siyang naikukumpara sa akin. Naaawa na nga ako nun sa kanya kasi masasakit na ang salita ng lola mo. Maski nga ibang tao dinadown din siya kapag nalalaman nila ang achievements ko. Kaya ba ginagawa niya rin sa akin kung ano man ang ginawa sa kanya noon ng ibang tao? Pero bakit sa akin? Hindi lang naman sa'yo, anak. Kahit sa mag-ama niya mismo. Nako, lalo na sa pinsan mo. Bakit sa tingin mo andito siya ngayon? Bakit hindi pa niya ma-realize na mali ang ginagawa niya? Kailangan bang ubusin niya ang bait at pasensya ng lahat ng tao sa paligid niya? Hindi ko rin pala naikwento sa'yo. Pero alam mo namang maaga akong nag-asawa, di ba? Nabuntis ako bago makapagtapos ng kolehiyo. Laking galit ng lola mo sa akin noon. Pagkatapos nun, bumaba ang tingin sa akin ng lolo't lola mo. Lalo na't hindi rin nakapagtapos ang tatay mo. Tapos hindi pa magandang trabaho. Ako na ang pinag-initan ng lola mo. Pero alam mo ba kung sinong sumalo sa akin? Si Tita Lydia. Tanda ko pa kung paano niya kalabanin ang lola mo para lang ipagtanggol ako. Kahit siya naman na itong pinupuri sa aming dalawa. Ganun ako kamahal ng ate Lydia ko. Kaya ganun niyo rin siya ipagtanggol kahit mali na siya. Hindi lang siguro niya napapansin na mali siya. Kasi ginagawa lang naman niya ang nakasanayan niya sa nanay namin . Pero mabait ang tita Lydia mo, anak. Kailangan lang natin siyang unawain. Hanggang sa huli ay hindi pa rin magawang makuha ni nanay ang punto ko. Masyado siyang bulag sa pasasalamat sa minsang pagsagip sa kanya ni Tita Lydia noong kabataan nila. Ano pa bang inaasahan ko, hindi ba? Kaya naman nanahimik na lamang ako. Ibinagdasal ko na lamang na bigyan ako ng mahabang pasensya at gabi-gabi ay nag-aalay pa ako ng puting kandila para lamang mapabilis ang kahilingan ko. Hiniling ko sa lahat ng santo na sana'y umuwi na sa probinsya si Tita Lydia. Hiniling ko na sana'y hindi na siya bumalik pa. Pero mukhang hindi nakita ang puting kandila ko mula sa kalawakan. Baka marami pang humihiling sa Diyos. Kaya ang Tita Lydia kasama pa rin namin sa bahay. Mag-adjust ng mag-adjust. Yun na lamang ang ginawa naming mag-ina sa ugaling pangkanal ni Tita Lydia, Papa Dudut. Ate Lydia! Nakauwi ka na pala. Ay, napaaga nga Inaway ako ron sa kapilya. Nagsabi lang naman ako ng totoo sa mga itsura nila. Sila patong galit. Hindi lang nila magawang harapin ang katotohanan. Gusto mo bang sumabay kumain kay Erica? Ipaghahanda kita ng plato. Ay, hindi na. Parang naumay ako bigla habang pinapanood itong anak mo kung paano kumain. Erika, dahan-dahan lang sa pagkain ha. Ang pisngi mo mas manas pa kaysa sa mga buntes. Hindi pa naman bagay sa'yo ang mataba. Opo. Nay, kakainin ko na lang tong natira kong ulam mamayang gabi. Pakilagay na lang sa ref. Papasok na po ako sa kwarto. Mabuti pa nga, itulog mo na lang yung gutom mo para hindi mamihasa ang bibig mo sa kakasubo. Opo. Anak, sigurado ka ba? Sayang naman to. Mas masarap to habang mainit pa. Busog na rin po kasi ako, Nay.
Bakit nga pala kain ka ng kain, Erika? Pansin ko mula nung dumating ako sige ka ng sige sa paglamon. Kung naniniwala ho kayo sa stress eating, baka ito na yun. Sa bagay, nakaka-stress naman din kasi talaga ang buhay mo. Isipin mo, wala ka na nga boyfriend, wala ka pang matinong trabaho. Tapos ngayon bumibilog pa ang puson mo. Wala na talagang pag-asa. Baka nga po. At saka dumadami ang tigidig mo sa mukha, ano? Merong malapit na derma clinic dito. Bakit hindi ka pumunta ron kapag day off mo? Salamat po sa paalala. At ito pa, ha? Pansin ko lang. Hindi ka ba talaga titigil, Ate Lydia? Ako ba yung Ay. sinisigawan mo? Bakit meron pa bang ibang Lydia dito, ha? At bakit mo ako sinisigawan? Anong mali ko? Mali mo na ipagduldulan sa mga taong nakikita mong mali sa kanila. Kala mo perpekto ka. Kung tutusin, ang dami mo rin namang kapintasan. Bakit ganyan ka na magsalita ngayon, ha? Kasi sumusobra ka na, ate. Bakit ano bang ginawa ko sa'yo? Sa akin wala, pero sa anak ko meron. Kung paano mo pagsalitaan ng hindi magaganda tong anak ko, kala mo kung sino ka? Ano tingin mo, hindi ako nasasaktan tuwing nilalait mo ng harap-harapan si Erika sa akin? Iba ang panlalait sa pagsasabi ng totoo. Kaya totoo o hindi, wala kang karapatang punain ang mali ng ibang tao. Hindi ka rin naman perpekto eh. Marami ka ring mali sa katawan mo. Oh, ayan oh, tingnan mo ang katawan mo. Mas mabilog ka pa sa prutas na hinahanda sa bagong taon. Oh, tapos yung ngipin mo, tingnan mo, mas madilaw pa sa mais na binebenta sa Baguio. Tsaka yung buhok mo. Ay, napakalagkit. Ano ba pinapahid mo dyan, ha? Mantika na pinagprituhan ng tuyo. Sino ngayon ang nanlalait sa ating dalawa? Pinaparamdam ko lang sa'yo kung anong ginagawa mo sa anak ko mula nung dumating ka rito. Anong pakiramdam, ha? Masakit ba? Dapat lang sa'yo yan kasi isa kang impacta! Impacta! Hindi nakaimik si Tita Lydia maski ako ay nagulat. Sinabihan ako ni nanay na huwag patulan ang mga salita ng kapatid niya pero sa dulo ay hindi na kinaya pa ni nanay. Siya na mismo ang nagsabi ng hindi magaganda kay Tita Lydia. Napapangiti na lamang ako sa gilid at ang sarap din sa pakiramdam na maipagtanggol ng sarili mong nanay. Sa dulo ng kanilang usapan ay pinagsabihan na ni nanay si Tita Lydia ng mahinahon. Nagpasalamat ito ng buong puso sa pagtatanggol sa kanya noong kabataan nila. Humingi rin si nanay ng dispensa dahil sa pagkukumpara sa kanilang magkapatid. Pero ginaya ni nanay ang sinabi ko noon sa kanya. Responsibilidad natin ang pag-aayos sa mga masasamang ugaling na kasanayan natin dahil sa pananakit sa atin ng ibang tao. Pinagsabihan din ni nanay si Ate Lydia o si Tita Lydia na kung hindi ito titigil sa kakasabi ng pangit sa akin ay mapipilitan itong paalisin si Tita Lydia sa bahay namin. Mula noon ay hindi na ito nagsabi ng hindi maganda, Papa Dudut. Tahimik na po ito at hindi na nang pupuna. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Erika. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa buhay, dumarating talaga tayo sa punto na kailangan nating magkaroon ng matatag na puso at matalas na isip upang pangatawanan ang gusto nating maging. Hindi man natin agad-agad makikita ang resulta ng mga pagsasakripisyo natin ay lagi pa rin. May nangyayari at meron pa ring nagbabago. Ikaw, kabarangay, anong handa mong gawin para sa ikabubuti ng iyong sarili? Dear Papa Dudut, naranasan niyo na bang maging aberya o dahilan ng pagkaantala ng isang sitwasyon?
Ako kasi oo at masakit pala sa loob na maging dahilan noon. Akala ko noong una ay ayos lamang. Kumbaga sa isip ko, mga kaibigan ko naman sila. Kaya naiintindihan nila ako. Pero sa huli ay hindi rin nangyari yon, Papa Dudut. Ang una kong naramdaman ay galit at matinding pagtatampo. Lalo at kilala akong ma-pride at mataas ang tingin sa sarili. Pero bago ko ituloy ang kwento ko ay gusto ko munang bumati ng isang mapagpalang tanghali sa inyong lahat. Matagal na akong avid listener ng programa ninyong Barangay Love Stories. Lagi kong inaabangan ang mga uploaded stories ninyo online at isang araw ay nag-decide akong magpadala ng email sa inyong istasyon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Colette. Nagtatrabaho sa Pasig bilang finance staff at nasa 32 years old na ako. Kaka-birthday ko lamang nitong January 1 kasabay ng bagong taon. Sa kasalukuyan ay nasa journey ako ng healing at weight loss. Malaking factor kasi ang mga pinagdadaanan ko sa nakaraan. Kaya lumobo ang timbang ko at pumalo ng lagpas na sa 100 kilo sa edad ko pa lamang na 30 years old. Grabe, ang dami namang masarap dito. Lalaki ba yan? Sira! Bakit naman ako maghahanap ng lalaki may boyfriend na akong tao? Meron nga, pero sira ulo naman. Hayaan mo na. Ako nga hindi na masyadong ini-stress ang sarili ko sa kanya eh. Hindi ko lang mapigilan. Di mo kasi deserve na harap-harapang pagmukaing tanga, lalo nung pinaghintay ka niya dun sa date nyo. Nagkausap na naman kami. Sabi niya sinugod daw sa ospital mama niya. At sa taranta niya hindi nakapagsabi sa akin. Ay, ganun ba? Oo, kaya wag ka namang gigil dun sa tao. Kumusta na raw ba mama niya? Okay naman, nakalabas na sa ospital. Inatake lang ng high blood kakakain ng maalat at matabang pagkain. Nag-birthday kasi yung ate niyang umuwi from US, kaya naghanda sila ng bongga. Sayang nga hindi ako naimbitahan kasi may seminar kami nun sa office. Nakita ko pa naman sa pictures na in-upload nila sa Facebook yung mga handa nila. Ay! May lechong baboy, crispy pata, inihaw na manok at liempo, at iba't ibang klase ng ulam. May masarsa, may masabaw, merong din pansit, spaghetti, carbonara. Tapos yung mga paborito kong dessert na mango float at coffee jelly. Hala siya? O bakit? Nakakatakam naman talaga yung mga yun Bigla tuloy ako nagutom. Nando na tayo. Pero papaalala ko lang sa'yo, nakakakain lang natin ng lunch. Ay talaga? Oo, duh. 1 oras pa nga lang nakakalipas. Dami ko rin nakain ha. Sarap kasi ng bulalo na niluto mo Thank you. Pero hindi ako makapaniwalang 1 oras pa lang ang lumipas. Akala ko kasi 3 oras na. Grabe namang mga dragon mo na yan sa tiyan. Seryoso nga. Nagugutom na nga ulit ako, kaya eto. Naghahanap na ako ng ma-order online. Totoo? Oo, ito. Tingnan mo. Tingnan mo. Ano kayo masarap kainin? Hala si auntie. Bakit ba? Nagugutom nga yung tao Hindi naman kita pinagbabawalang kumain. Kung gusto mo, go ka lang. Pero ang akin lang maghinay-hinay ka. Hindi mo nga ako pinagbabawalan. Pero pinakikialaman mo naman ako. Kakawalang gana tuloy kumain. Wow ha! Ikaw, mawawala ng gana sa pagkain? Pwede ba hindi mo ako mai-eme? Tigilan mo ako, Colette. Kilalang kilala mo na talaga ako? Aba syempre, para na tayong magkapatid. Kaya nga bilang nakakatanda mong ate, pinagsasabihan kitang ayus-ayusin mo yung pagkain mo. Lalo na yung mga kinakain mo. Pansin ko kasi marami ka na namang instant noodles sa cabinet. Tapos puro processed food yung nasa freezer mo. Marami ka rin soft drinks at junk food. Nag-grocery ka ba? Oo, kahapon lang. Lumagpas nga ako sa budget ko kasi marami akong kinuhang hindi naman kasama sa listahan ko. Nakaka-tempt naman kasi.
Pero okay lang naman. Wala rin naman pagkain na nasasayang sa akin. Kaya pala nagulat ako. Kasi pang 5 tao yung supply mo kahit mag-isa ka lang dito sa apartment mo. Baka nakakalimutan mo. Pumupunta ka rin dito at pinagluluto kita katulad na lang nung kinain mong bulalo kaninang tanghalian. Oo, pero di katulad mo. Para lang akong pusa kumain. Kape-kape lang sa umaga, wala pang asukal. Tapos half rice lang sa tanghali at dasal na lang sa gabi. Ang boring naman ang buhay mo. Hindi kaya boring yun, no? Ikaw lang nagsasabi niyan. Basta, for me, boring yon. Kung ako siguro nasa sitwasyon mo, baka nategi na ako. Ay, ang OA naman? Tegi talaga agad? Oo. Sa bilis ko magutom, hindi ko kaya magdasal na lang sa gabi. May lang naman yung dasal. Pero alam mo namang di na ako nagdi-dinner, di ba? Oo. Tamang water na lang ako. Kasi bakit pa ako kakain? Gabi na rin naman. Hindi na ako magugutom noon dahil tulog na ako. Buti ka pa hindi nagugutom. Ako kasi kahit tulog, mas nananaig yung kalam ng sikmura kahit kumain naman ako ng pagkarami-rami bago matulog. So, no choice. Babangon talaga ako para mag-midnight snack. Grabe naman yung kahit kumain ng pagkarami-rami. Buti hindi ka binabangungot. Hindi naman ako naniniwala dun. At saka, mas babangungutin lang ako pag hinayaan ko magutom ako. Ay, iba rin. Kaya mabuti pa, tulungan mo na lang ako mamili ng masarap na merienda. Pas ako dyan. Ako nga lang, di ba? Ako lang ang kakain, wag ka na. Papadudot, bata pa lamang ay tabain ako. Ako yung tipo na mahanginan lamang tumataba na. Malakas din kasi akong kumain at aaminin ko ng pagkain ang naging takbuhan ko kapag stress ako sa personal kong buhay at sa trabaho. Katulad na nga lang noong nasa bingit ng alanganin ng relationship ko sa aking long-time boyfriend. Bukod sa pinsan kong si Percy ay wala akong masyadong ka-close sa mga kaopisina ko. Kaya wala rin akong mapagkwentuhan sa kanila. Para sa akin ay malaki ang tutulong ng pagkain upang gumaan ang nararamdaman ko. Nagsimula ang hilig ko sa pagkain at minsan ko pang binansagan ang sarili ko na certified foodie. Pangarap kong matikman ang lahat ng pagkain sa mundo. Meron akong obsession sa pagkain na nagsimula noong bata ako kung saan ay pribilehiyo sa akin ang makakain ng masarap lalo na at mahirap lamang kami. Maaga pang namatay ang nanay ko at nung nagkaroon ulit ng kinakasama ang tatay, nuknukan naman ang kadamutan sa pagkain ng madrasta kong yon. Sa kanya ko naranasang magutuman kaya ang ginagawa ko ay nagtatago ako ng pagkain at palihim na kinakain yon. Sa pagpapatuloy ng hindi maayos na relasyon ko sa aking boyfriend, itinuong ko sa pagkain ng lahat ng sama ng loob at hinanakit ko sa mga pagkukulang niya sa akin. Kaya nga makalipas lamang ng halos 2 linggo, nadagdagan ng 5 kilo ang timbang ko. Pumalo na ako noon sa 115 kilogram. Grabe siya sa akin. Hindi ko akalain na pagsasalitaan niya ako na masasakit. Alam naman niya mataba ako Lalo niya pang pinamukha yun sa akin. Napakasira ulo talaga niyang ex mo. Mabuti naman natauhan ka na't hiniwalayan mo na. Hindi naman ako yung nakipaghiwalay Siya. Ay, wow ha? Oo, kasi tinapat niya na ako. Hindi na raw niya ako mahal. Hindi na raw niya nakikita ang sarili niya na pagkakasalan ako. Kaya yun, nakipag-iwalay na siya sa akin. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit kailangan ka pa niyang pagsalitaan ng masakit? Ano ulit yung sinabi niya? Na mataba ka? Oo, baboy daw ako. Tapos nalilitan pa siya sa baboy. Kinumpara pa niya ako sa balyena. Ala, tala. Hindi naman totoo yun Anong hindi totoo? Ikita mo naman tong katabaan ko, di ba? Sabi niya para raw akong balyena na may paa at paggala-gala sa lupa. Ang kapal naman talaga ng mukha ng lalaking yan, no?
Kung makapagsalita, akala mo kung sinong perpektong nilalang ng Diyos. Fit lang siya ha, matangkad na rin, sige, pero mukha naman siyang dugong. Grabe ka naman dun sa tao. Anong grabe doon? Totoo naman. Lapad din ang nguso niya, tapos laki rin ang mata. Kung papangitan lang naman, may ibubuga talaga siya. Isama mo pa yung ugali niya, aba, may kalalagyan talaga siya sa impyerno. Doon, katabi ng trono ni Satanas. Pero ayun nga, hindi pa rin ako makapaniwala na ipagpapalit niya ako sa iba dahil lang sa pagiging mataba ako. Bakit nagulat ka pa? Alam mo namang sira ulo na talaga yung ex mo simula pa lang nung mahuli mo nagloko. Akala ko kasi magbabago pa siya nung humingi ng tawad sa akin eh. May pasabi-sabi pa na ako raw talaga yung mahal niya. At hindi niya kaya mabuhay na wala ako. Natukso lang daw siya, bla 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 bla. Lokohin niya, lelang niya. Hindi raw mabubuhay na wala ka. Oh, bakit hanggang ngayon buhay pa siya? Hayaan mo na. Kung ikaw kaya mong hayaan, pues ako hindi. Ayoko yata na sinasaktan pinsan ko, no? Dami mo na pinagdaanan eh. Tapos nung nakilala mo siya, naramdaman ko talaga na naging masaya ka. Kumbaga, for the first time in your life. Nangako rin sa akin yung ulupong na yon na hindi ka niya sasaktan at paiiyakin. Tapos ginawa niya rin sa'yo. Pag nakita ko talaga yung ex-boyfriend mo, makakatikim siya sa akin na mag-asawang sampal. May kabit pa. Thank you. Pero kung ako sa'yo, hindi ko na hayaang madungisan niya yung mga kamay ko. Hindi niya deserve ng atensyon mo. Kaya siguro iniisip niya na okay lang sa kanya yung ginawa niya sa'yo kasi di mo kayang patulan. Hindi naman ganyan pagkakakilala ko sa'yo ha. Palaban ka eh. Oo, pero napagod na lang ako. Naghabol na ako sa kanya nung nakipaghiwalay siya sa akin. Nagmakaawa ako pero pinamukha niya lang sa akin kung gaano ako kapangit at kung walang kwentang tao dahil sa pagiging mataba ko. So, tama na yun. Once is enough, ika nga. Once is enough din, masampal ko lang siya. Kapal na pagmumukha. Alam mo, ibang klase na rin mga tao ngayon, no? Anong ibig mong sabihin? Yun bang sila na nga yung nagloko, sila pa yung may ganang mga insulto ng tao. Hindi na lang lumisan ng mapayapa, papunta sa kabilang buhay. Dami pa sinasabi. Mema naman. Anong mema? Mema sabi, ganon. Kainis eh. Sa bagay, totoo rin naman. Pero, totoo rin naman na mataba ako. Na-stress nga ako lalo kasi nadagdagan pa ng 5 kilo yung timbang ko. Yun lang, pero di naman totoo na wala ka ng kwenta dahil lang sa timbang mo. Sa bagay. Kaya nga mema lang yung ex mo. Ay, sipahin ko talaga yan eh. Ay nako, hindi ko talaga mapigilan magalit. Nakakairita. Tama na. Sige ka, baka sa sobrang galit mo dyan atakihin ka na lang bigla sa puso. Grabe ka naman sa atakihin sa puso. Kasi kita ko na yung mga ugat mo sa mata oh. Ako'y natatakot para sa'yo. OA ka rin talaga eh. Mabuti pa, o-order na lang ako ng makakain natin. Ha? Gutom ka na naman? Oo, nakakapagod palang umiyak tapos sa maling tao pa. Kaya ayun, ginutom ako. Dahil dyan, kakain ako. Papadudod, sobrang sakit maloko ng taong pinakamamahal mo. At masahol pa doon pinagpalit niya ako sa babaeng hindi hamak na mas payat at sexy sa akin. Laking insulto noon sa pagkatao ko gayong hindi naman ako payat at sexy noong nakilala niya. Pero aminado naman ako na hindi pa ako kasing bigat ng timbang ko ng mga panahong hiniwalayan niya ako. Siguro napabayaan ko rin talaga ang aking sarili. Pero kung iisipin, nagsimula lang naman yun noong nanlamig at nagloko siya. Dahil sa nangyari, lalo kong itinuon sa pagkain ang sakit na nararamdaman ko ng mga panahong yon. Sinabi ko kay Percy na kaya ko ang sarili ko dahil nga kilala niya rin naman akong matapang. Totoo naman na matapang ako at palaban. Marami na akong masasakit na pangyayari sa buhay na nalagpasan ng mag-isa. At malaki ang utang na loob ko sa pagkain dahil napapagaan nito ang buhay ko kahit na napapabigat naman ito ang aking timbang. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papa Dudut, sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako magmamakaawa sa ex-boyfriend ko. Nabalikan niya ako. Sapat na yung isang beses, sobra na kung susundan ko pa ang pagpapakatanga ko. Napakaraming lalaki sa mundo at hindi lang naman siya ang huling lalaki na makikilala ko, at dahil nga punong-puno ako ng tiwala at kumpiyansa sa sarili na wala akong dapat baguhin sa pagkatao ko dahil ex ko naman ang nagloko. Hindi ko pinakinggan ang sinabi sa akin ni Percy na magdahan-dahan sa pagkain dahil baka lalong madagdagan ang timbang ko. Alam ko naman na concern lamang siya sa kapakanan ko at hindi yon sa pinagbabawalan niya akong kumain. Besides, pera ko naman ang ginagastos ko, pambili ng cravings ko. Pero ayos na ayos lang naman ako ng panahon na yon. Dahil nga break na kami ng dati kong karelasyon. Nagkaroon na ako ng maraming oras para pagtuunan ng pansin ang ibang aspeto ng buhay ko. Tulad na lamang ng paggala kasama ang aking mga college kabarkada. Oh, eto, pasalubong ko sa'yo. Wow, keychain! Thank you! Matadagdagan na naman ang koleksyon ko. Ref magnet nga sana kaya lang wala naman dun sa hinintuan namin. Tapos hindi na ako nakapamili ng design kasi hindi na ako bumaba sa sasakyan. Nagpabili na lang ako sa isa naming kaibigan. Hayaan mo, sa susunod, ref magnet na ang ibibigay ko sa'yo. Okay na yon. Thank you ulit. Welcome! So, ano pa? Anong ano pa? Pasalubong ko? May dala ko dung pagkain, kainin mo. Ayoko, busog pa ako. Tsaka di naman yun yung tinatanong ko eh. Ano nga uli yun? Nakalimutan ko na kasi. Di ba nagpapakwento ko sa'yo bago mo inabot sa akin tong pasalubong mong keychain? Ay oo, kaya lang, nasa na nga ba tayo sa pinag-uusapan natin? Ay nako, nasa 30 ka pa lang pero ulyanin ka na. Sabihin mo na lang kaya, kaysa inaano mo pa ako. Inaano ka dyan? Wala akong ginagawa sa'yo, no? Ay, bahala ka na nga dyan. Eme lang, ikaw naman, di ka na mabiro? Kilala mo ko, hindi talaga ako mabibiro. Kaya sabihin mo na lang sa akin kung ano yung tinanong mo bago ko ibigay sa iyo yung keychain. Oo na, kamahalan. Pero ayun nga, tinatanong ko kung ano pang ginawa nyo ng mga barkada nyo dun sa resort. Sabi mo lang kasi maganda. Tapos nag-swimming kayo. Yun lang? Eh di ba beach resort yun? Tas alam ko maraming bar dun. Di kayo lumabas? Ha, oo. Tama ka naman na beach resort yon at maraming bar. Pero sila lang yung lumabas, hindi ako sumama. Ay bakit? Hindi naman ako umiinom eh. Ngek, di mo naman kailangan uminom ng hard drinks. Meron naman mga ladies drinks dun. Kung ayaw mo pa rin, sana nag-juice ka na lang for the sake of party-party. Pagod ako noon, kaya nagpaiwan na lang ako sa tinuluyan namin. At saan ka naman napagod? Saan pa ba? E di sa biyahe. Tsaka after ng dinner na yun, nakapag-swimming na kami nung hapon hanggang gabi nung nagkayayaan sila. Kaya nga dapat mas lalo mong sinulit yung stay nyo doon. Di ka ba nakikinig? Pagod na nga ako. Ayoko na maglakad. Feeling ko hindi ko na kayang humakbang that time. Ay, ang OA talaga? O hindi OA yun na. Sinasabi ko sa'yo pagod ako. Oo na. OA kaya natulog ka na lang pag alis nila. Actually, pag alis nila, nagpunta ako sa malapit na restaurant para kumain. Grabe, ang sarap pala ng pagkain nila doon. Medyo pricey nga lang pero sulit na sulit. 10 out of 10, babalikan! Wow! Wala nang energy para sumama sa mga kaibigan, pero may energy pumunta sa malapit na restaurant at kumain. Ano namang masama doon? Kumain lang naman ako. Naubos ko rin kaya yung order ko. Wala akong sinayang na pagkain, no? Hindi ka naman talaga marunong magsayang ng pagkain. Ay oo naman. Marami kayang nagugutom ngayon at yung magutuman ang pinaka-iyokong pakiramdam sa mundo. Alam ko naman yon, kaya sige, move on na tayo. Hindi ako makakapag-move on sa sarap ng mga in-order kong pagkain. Parang ang naiwan pa sa dila ko until now. Nalalasahan ko pa. Baka naman di ka lang nag-toothbrush ha? Napakabaliw mo talaga. Eme lang. Oh, ano pa? Anong ano pa? Kinabukasan, ano pang ginawa nyo? Wala naman. Swimming lang ulit pero sa beach na kami nun.
Wow, nakakamiss din mag-beach. Sakto lang. Kasi nilamig na ako agad kaya umahon na ako. Tapos, nag-sunbathing ako since tirik naman yung araw. Then, may dumaan na naglalako ng ice cream na avocado flavor. Ayun, napabili tuloy ako. Wow, ibang klase. Nilamig, tapos nag-ice cream. Oo, alam mo naman paborito ko yung avocado, di ba? So, hindi ko matanggihan. Naka-4 na apa nga ako. Uy, buti hindi sumamatchan mo. Hindi naman. Bakit? Grabe naman yung 4. Tiba-tiba si Manong sa'yo for sure. Hayaan mo na. Basta ako nag-enjoy sa ice cream ko. Parang wala ka namang ibang ginawa doon kundi kumain. Actually, tama ka. Kumain lang ako ng kumain. Ang susarap kasi ng mga pagkain doon. Tsaka naisip ko, hindi naman kami lagi nandun Kaya dapat sulitin ko na. Papa Dudut, masaya talaga ako na makasama sa out of town at beach trip namin ng mga college friends ko. Matagal na rin kasi nila akong niyayaya kaya lang ay nasa circle namin yung guy na palaging pinagseselosa ng ex-boyfriend ko noon. Nakwento ko kasi sa kanya na naging crush ako noong kaibigan kong yon pero hindi ko naman ito tipo. Binasted ko pa nga noong nagtapat saktong graduation namin. At matagal na yon, bago pa kami nagkakilala ng ex ko. Pero patuloy pa rin niyang pinagseselosan yon hanggang sa pinag-awayan na namin ang pagsama ko sa mga gala ng barkada ko. Hindi nagtagal ay nagka-jowa rin naman ang kaibigan namin yon at nauna pa ngang kinasal sa amin. Pero patuloy pa rin siyang pinagseselosan ng boyfriend ko kaya ako na mismo ang umiwas sa mga yaya ng barkada ko. Nagtampo pa nga sila sa akin pero pinaliwanag ko naman ang panig ko, Papa Dudut. Sa huli, nauunawaan naman nila at narespeto ang kahilingan ko. At dahil nga wala naman akong kaklose sa mga kaopisina ko ay hindi rin ako nakakagala o nakakalabas. Masasabi ko na malaking bagay sa healing journey ko ang mga travel namin. Pangarap ko rin kasing makarating sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Lalo na't kumikita na ako ng pera at wala pa naman akong sariling pamilya. Kaso aminado ako, na sa tuwing gumagala kami mabilis akong mapagod at hapuin. Kahit nga ilang minutong paglalakad hinihingal na ako. Kaya mas gusto ko na lamang na magstay sa hotel at kumain. Bagay na sa tingin ko ay unti-unting kinainisan sa akin ng mga barkada ko. Kaya nga kinuwento ko yon kay Percy at ang solusyon niya ay simulan ko na raw ang Oplan Balik Alindog program. Bilang unang hakbang ay nag-enroll ako sa gym kung saan ay matagal na siyang miyembro, Papa Dudut. Nakakainis ka naman, Colette. Bakit ka naman naiinis dyan? Tanong-tanong ka pa talaga? Sinayang mo lang naman membership fee dun sa gym. Hinahanap ka kaya ni coach sa akin? Sabihin mo na lang hindi na ako babalik. Ayoko na. Suko na ako. Suko ka na agad? Nakakailang session ka pa lang? Ano magagawa ko kung ayaw ko na talaga? Baka naman sa isip mo lang yan ha? Sigurado ako sa desisyon ko. Pinag-isipan ko yun nung muntik na akong lagnatin dahil sa sakit ng katawan after nung first session. Grabe kaya pakaramdam ko nun. Kulang na lang magpa-ospital ako Sobra naman yung magpa-ospital. Sa pagkakatanda ko, nag-treadmill ka lang naman nung unang araw mo. Correction, isama mo na yung pag-akyat baba natin dun sa hagdan papunta sa gym. Kung bakit kasi hindi uso elevator dun? Nasa 3rd floor din kaya yung inakyat baba natin. May elevator naman, pero under maintenance. Tsaka ayaw mo nun. Naka-warm up ka na nung umakyat ka sa hagdan. Magandang cardio rin yun para maramdaman mo namang may puso ka. May puso ako, no? Ramdam na ramdam ko sa tuwing kinikilig ko kung tikman yung bagong pagkain sa menu. Yan, dyan ka magaling sa pagkain. Ano namang masama doon? May batas ba na nagbabawal akong kumain? Walang batas at hindi masama. Bakit kasi ganyan ang tono mo? Para mo na rin sinabing wala akong karapatang kumain. Hindi naman ganyan punto ko. Ang akin lang, nagpatulong ka sa akin para makapagbawas ng timbang, di ba? Kesyo dami mo nang nararamdaman sa katawan mo at gusto mo namang makasabay sa trip ng mga kaibigan mo. So ako naman, sige, tinulungan kita.
Pero bago yon, tinanong muna kita kung talagang desidido ka na magbawas ng timbang. Sabi mo, oo. Kaya nga nag-enroll tayo sa gym, di ba? Oh, makalipas lang ng ilang session, ayaw mo na? Ano na lang gagawin mo sa buhay mo para mabawasan timbang mo? Hindi ko alam. Parang ayoko na nga mabawasan ng timbang kasi okay naman ako. Anong okay? Paano ka naging okay? Medyo hassle nga lang pag nagko-commute. Pero wala namang karapatang mang-discriminate yung mga driver porke mataba ako. Irereklamo ko talaga sila, sige. O sige, ando na tayo. Pero paano na lang yung overall health mo? Yung katawan mo, hindi lang sa labas kundi sa loob. Sabi mo, mabilis kang hingalin, di ba? Oo, kaya nga sinabi ko sa sarili ko na iiwasan ko na lang yung mga bagay na hihingalin lang ako. Hindi ganun yun. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi mo iiwasan. Dapat solusyonan mo. Ganun yun. Yang hingal mo, resulta yan ng hindi mo pag-e-exercise at sobrang pagkain. Dinamay mo na naman yung mga pagkain ko. Wala naman sa yung ginagawa yung mga pagkain. Tsaka mas hinihingal nga ako sa pag-e-exercise. Kulang na nga lang lumaylay dila ako nung nagte-treadmill ako. Tapos yung machine na parang umaakit ka sa hagdan. Stair climber? Oo, yun nga. Grabe, tagapawis ko dun ah. Ewan ko ba, umakit na nga ako ng hagdan na hanggang 3rd floor tapos pagkaganunin pa ako ni coach. Ano yun? Naglolokohan na lang ba kami? Hiyang-hiya naman sa'yo si coach. Palitan mo na kaya siya, no? Pag pinalitan ko siya, sigurado magsasara ang gym kasi papalitan ko ng restaurant business. Mas marami kita ko doon for sure. Alam mo, ewan ko sa'yo. Kinain ka na ng sistema. Hindi sistema ang kumain sa akin. Tsaka nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi naman ako masaya sa pagpunta ng gym na yan eh. Sakit ang katawan ng inabot ko. Alam mo kung saan ako masaya? Oo, parang alam ko na kung saan. Sa pagkain? Tama! Ay, pag kumakain ako, parang nakalutang sa alapaapa mga paa ko. Lalo na syempre kapag masarap yung kinakain ko. Tsaka mas nai-enjoy ko yun. Mas nagiging masaya ako. Delusional ka lang. Akala ko ba walang masama sa pagkain? Wala nga. Pero yung pagiging matakaw mo sa pagkain, yun ang masama. Sobra ka naman. Hindi ako magsasorry. Di wag. Mabuti pa, order na lang ako ng merienda. Ay nako. Bagay talaga sa yung pangalan mong Colette. Masyado kang makulit. Sa totoo lang, Papa Dudut, mabibilang sa daliri ko sa kamay kung ilang beses lamang akong pumunta sa gym na pina-enrollan sa akin ni Percy. 1, 2 o 3 lang yata, tapos ay ayoko na. Totoo naman na sayang yung pera na binayad ko sa membership fee, pero hindi na lamang ako nang hinayang doon dahil ayoko na. Suko na ako. Unang session pa lamang namin ay sobrang sakit na ng katawan ko. Halos hindi na ako makakilos na para bang akala ko ay mamamatay na ako ng mga panahong yon. Pero dahil sinabi ng pinsan ko na normal lang naman daw yon, nagpatuloy pa ako ng ilang session pa. Kaya lang ay hindi ko talaga kaya, Papa Dudut. Ako pa naman yung klase ng tao na hindi nagtitiis kapag nasasaktan na. Well, siguro ay nagawa kong tiisin yung pagiging unfaithful sa akin ng damukol kong ex-boyfriend. Pero pinangako ko sa aking sarili na yun na ang huling bagay na titiisin ko. Kaya kahit naiinis sa akin si Percy dahil sa hindi ko pagiging desidido na magpapayat ay wala na akong pakialam pa. Dahil doon ay natuon ulit ang atensyon ko sa labis na pagkain upang mabawasan ang aking stress. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang 3 buwan mula sa dati kong timbang na 115 kilo ay pumalo na ako sa 150 kilograms. Sobrang taba ko na at ang bigat-bigat na ng katawan ko. Dagdag pa yung palagiang pagsama ng aking pakiramdam. May mga araw na ayoko nang bumangon sa higaan para pumasok sa trabaho dahil nakakapagod mag-asikaso. Bukod doon ay nahihirapan din ako mag-commute dahil sa timbang ko. Kita ko na rin sa salamin na lumolobo talaga ako ng husto.
Lumaki ang mga braso ko at hita at nadagdagan ng isang layer ang bilbil ko sa tiyan at sa leeg ko. Umumbok din ang aking mukha at hindi ko na makita dahil sa dagdag na taba ng aking leeg. Doon na ako nagsimulang ma-frustrate habang binabalikan sa isipan ko kung ano-anong klaseng pagkain ang kinain ko noong nakaraang 3 buwan. Na-realize ko na sobrang daming carbohydrates, maalat at matatamis na pagkain ng walang pasubali kong nilantakan. Malala kapag magkaka-period na ako dahil nandun yung makikrave talaga ako sa iba't ibang unhealthy food and drinks. Tapos nung isang beses ay hindi ako dinatna ng menstruation ko. Akala ko'y delay lang pero dahil praning ako ay nagpakonsulta na ako sa isang OB gynecologist. Doon ko napag-alaman na may PCOS ako o Polycystic Ovarian Syndrome. Bilateral din. Ibig sabihin po nun ay 2 ovary ko ang merong cyst na nakakaapekto sa aking hormones. Bukod doon ay lumabas sa laboratory exam ko na may type 2 diabetes din ako. Dahil sa mga sakit ko ay lalo akong na-frustrate at imbes na gawin ng payo sa akin ng mga doktor na magbawas ng timbang ay kabaliktaran noon ang ginawa ko. Mas lalo akong nagpaka-lango sa pagkain, Papa Dudut. Bakit ang daming balat ng chichirya at bote ng mga soft drinks sa sahig mo? Pati dun sa kusina, meron ka pang iniinit na ewan ko kung ano sa microwave. Ano ba yun ha? Ah, yun ba? Tirang spaghetti yun. Ilang araw na sa ref ko kaya ininit ko na. Yun lang trip kong kainin ngayon eh. Pwede bang makisuyo? Pakikuha pagtapos ang initin. Hirap na kasi akong tumayo eh. Akala ko ba wala kang ganang kumain dahil may sakit ka? Kaya nga ako pumunta rito sa apartment mo kahit na naiinis pa rin ako sa'yo. Thank you. Pero naisip ko ayoko magpatalo sa sakit ko. Kaya kakain pa rin ako. Kinain mo rin ba yung lahat-lahat ng mga chichirya na yan? Tsaka ikaw din uminom ng mga soft drinks na yan? Oo, wala naman akong kasama dito eh. Ako lang. Kulit naman. Ano? Sisermonan mo na naman ako kasi kumain ako ng unhealthy food. O sige, kung hindi ako kakain, baka lalo ako magkasakit niyan. Yang mga pagkain na kinakain mo, yung dahilan kaya ka nagkakasakit. Pero sa mga pagkain na yan lang naman ako nagiging masaya. At least kapag kumakain ako, nabubusog ako. At saka yung mga pagkain na yan eh, hindi nang iiwan. Hindi katulad ng mga barkada ko. Ayaw na nila akong isama sa mga gala nila. Ha? Bakit daw? Kasi pabigat lang daw ako, literal ha? Tapos aberya. KJ din daw ako at mareklamo lalo na sa mga gusto nilang gawin at puntahan. Kasalanan ko ba yun? Mabilis ako mapagod. Tapos baka hindi paligtas sa akin yung mga trip nilang gawin. Alam naman nilang mataba ako. Pinipilit ka ba nilang gawin yung mga ayaw mo? Hindi naman. Pero ramdam ko yung disappointment nila sa akin. May isa pa nga na nagsabi na sana hindi na lang ako sumama kung magstay lang din daw ako sa hotel. Sobra naman. Pero totoo rin naman eh. Nakakapanghinayang naman talaga. Lalo bihira lang kayo pumunta dun sa lugar. Kaya dapat sulitin nyo na. Sinusulit ko naman kaya nga kinakain ko lahat ng pwede kong kainin. Kaya lang hindi nila yun maintindihan. Palibhasa, hindi sila ang nasa posisyon ko. Alam mo, gusto kitang kampihan kasi pinsan kita. Pero may point din naman yung mga barkada mo. Siguro nga mas mabuti pa na hindi ka na nila isama kaysa naman ganun palagi yung tingin nila sa'yo. Yun bang pabigat tsaka aberya? Kasi masakit din naman sa part mo yun. Pero yun nga, di ko rin sila masisisi. Hindi mo ba talaga nakikita na dapat may baguhin ka rin sa sarili mo? Di na muna para sa iba, kahit sa sarili mo na lang. Alam ko namang meron pero hindi ko alam kung paano mag-uumpisa. At saka natatakot ako na baka huli na ang lahat lalo na meron na akong nararamdaman sa katawan ko. Nakapagpa-check up ka na ba? Oo, sa OB gynecologist at saka sa endocrinologist. May PCOS ako at saka type 2 diabetes. Mataas din ang creatinine ko at saka blood pressure. Santisima, bata-bata mo pa pero
Napakarami mo ng sakit. Kaya nga eh, Kailan ka pa ba nagpa-check up? last week lang. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Nahihiya ako sa'yo eh. At saka natatakot ako na baka sabihin mo kasalanan ko rin naman kaya nangyari sa akin to. Naaalala ko kasi na sinabi mo masama ang pagiging matakaw. Oo, pero kailangan mo nang makakaramay. Lalo na sa sitwasyon mong yan. Okay lang naman ako. Karamay ko naman yung mga pagkain. Alam mo, hindi tama yan. Baka lalo ka lang mapasama sa ginagawa mong yan eh. Tsaka di ka naman pinagbabawalang kumain. Pero sana piliin mo naman yung mga pagkain na papapasukin mo sa katawan mo. Nahihirapan ako. Hindi ko alam kung paano ko magsisimula. Pakiramdam ko pag hindi ako nakakakain ng mga pagkain kinasanayan ko, mamamatay ako. Alam mo ba yung pakiramdam na yun? Ang hirap! Hirap na ako magkontrol. Mas gusto ko nalang mamatay para matapos na itong mga nararamdaman ko. Gaga, alam mo namang hindi yan ang solusyon, di ba? Huwag ka munang mamatay. Marami pa tayong lugar na pupuntahan pag gumaling ka na. Please lang, huwag ganyan ang isipin mo. Ewan ko, nawawala na ako ng pag-asa na magbabago pa ang buhay ko. Papa Dudut, mga bata pa lamang ay close na kami ni Percy. Dahil solong anak lamang ako at wala rin namang kapatid sa tatay at madrasta ko. Ang pinsang kong yon ang tumatayong nakatatandang kapatid sa akin. Hindi naman nagkakalayo ang edad namin, 2 taon lang ang tanda niya. Marami na kaming pinagsamahan at malaki talaga ang naitutulong niya sa buhay ko. Lalo na sa pag-encourage sa akin na magbawas ng timbang. Kaya nga kahit sinesermonan niya ako ng mga panahong yon ay thankful pa rin ako sa kanya dahil mas nauunawaan ko ang mga pagkukulang ko. Hindi lang sa ibang tao kundi lalong-lalo na sa aking sarili. Matapos ang pag-uusap namin yon ni Percy ay nagbalik tanaw ako sa aking nakaraan. Bumalik ako sa mga panahong nagsimula akong magkaroon ng unhealthy relationship sa pagkain. Alam ko kasi na walang kasalanan ng mga kinakain ko sa kondisyon ko dahil ako mismo ang nawala ng kontrol. Pero naniniwala din ako na hindi pa naman huli ang lahat lalo na kung desidido akong magbagong buhay. Kaya nga noong 2024 lang ay pinatapos ko muna lahat ng mga handaan bago ko pangatawanan ang New Year's resolution kong magpapayat ng tuluyan. Bilang unang hakbang, nagbawas ako ng kinakain lalo na yung unhealthy katulad ng junk food, soft drinks at sugary treats. Sobrang hirap. Lalo na at umabot na ako sa puntong naglalaway ako, makakita lamang ako ng mga paborito kong pagkain. Pero sa tulong ni Percy at ng aking dietitian ay kinaya ko naman. Sunod kong binawasan ay ang mga consumption food ng carbohydrates. Ang mga halimbawa noon ay kanin, tinapay at mga pasta. Pero hindi ko naman kagad inalis sa sistema ko lalo na at meron akong mga sakit. Bukod doon ay nag-invest din ako ng treadmill. Ginagamit ko lang naman yon pag maulan, pero pag hindi naman ay sinasamahan ako ng pinsang kong maglakad-lakad sa gabi. Nagbabadminton at volleyball din kami, pampapawis. Kaya sa loob ng 2 buwan, nabawasan na ang timbang ko ng halos 10 kilo. Ang intense nung double match natin dun sa 2 foreigner. Oo nga, parang professional. Ayun, talo tuloy tayo. Hayaan mo na, at least mga gwapo naman sila. Kuwata mga mata ko sa silay. Sa bagay, ako rin naman. Gusto ko yung kumukorte talaga yung mga abs sa damit kasi pawis na pawis. Ay, sinabi mo pa. Pero speaking of pawis, grabe pawis ko dun sa laro natin Tagaktak! Ako nga hingal na hingal eh. Kulang na lang lumaylay dila ako sa court para pa akong hahapuin ng wala sa oras. Pero wala naman akong hika Mabuti naman. Kinabahan ako sa'yo eh. Nahalata ko nga sa reaksyon ng mukha mo. Kaya sinabi ko, Santissima, maawa naman sa'yo. Dami mo nang nararamdaman. Huwag na sana dumagdag pa yan.
Hindi naman siguro. At saka alam mo ba pakiramdam ko, unti-unti nang gumagaling ang katawan ko. Talaga? Oo, di ba nabawasan na ako ng timbang? 10 kilo rin yon. Kaya nga alam ko na mataba pa rin ako pero malaking bagay na rin sa akin yung 10 kilong yun, no? Oo naman. Hindi mo yun ma-achieve kung hindi mo piniling tulungan ang sarili mo. Baka nga imbis na makapagbawas ka ng ganun madagdagan pa ng 10 kilo yung timbang mo kung nagpatuloy ka lang sa pagkain. Kaya nga nangihinaya lang ako kasi ngayon ko lang na-realize ang importansya ng pangangalaga sa kalusugan sa pamamagitan ng pagkain ng tama. Nahihiya ako sa sarili ko dahil hinayaan kong tumaba ako ng ganito. Nawalan ako ng kontrol sa pagkain kasi akala ko yun lang yung kakampi ko sa lahat ng mga problema ko sa buhay. Ay, sa totoo lang, nahihirapan pa rin akong disiplinahin ang sarili ko. May mga araw na okay lang, magaan, na itatawid yung araw, pero meron na mabigat talaga. Paanong mabigat? Yung bang hindi ko mapigilang umiyak kasi nabitin ako sa pagkain na kinain ko. Na gusto ko pang kumain ng marami pero alam kong hindi naman pwede. Nararamdaman ko yun lalo kapag magkakaroon na ako. Alam mo na, hirap maging babae. Nakaka-relate ako dyan. O bakit? May matres ka rin? Charot lang. Pero gusto ko lang din sabihin na proud ako sa'yo. Talaga? Kahit na mabagal yung progress ko? Hindi naman mabagal progress mo. Alalahanin mong nasa 2 buwan ka pa lang. Tsaka, oo, proud ako sa'yo. Kasi sinubukan mo mag-diet para sa kapakanan mo. Hindi lang para sumeksi ka, kundi para gumaling ka na rin. Naniniwala ako, pagkain din na makakatulong sa'yo para bumuti pakiramdam mo. Pero syempre, yung tamang pagkain ang tinutukoy ko ha. Tapos samahan mo pa ng exercise at inumin yung mga gamot na reseta sa'yo. Palung-palo ka na. Totoo rin naman. Nang pinagpapawisan kasi ako at nakapagbawas ng timbang gumaan talaga ang pakiramdam ko as in. Pakiramdam ko nga ibang tao na ako. Gumanda rin yung skin ko at saka mahimbing na rin yung tulog ko. Umayos din yung tingin ko sa buhay. Kung dati madalas ako mawala ng pag-asa, ngayon alam kong may magandang bukas na naghihintay sa akin pag nagpatuloy at nagtiyaga ako sa ginagawa ko. Ganyan nga. Kaya proud talaga ako sa iyo Alam ko na hindi madali pero kinakaya mo. Grabe, bilib na bilib ako sa iyo. Pinagmamalaki kita. Thank you. Pero kung tutuusin, hindi ko naman to magagawa kundi dahil sa'yo. Ikaw yung nandyan para tumulong sa akin kahit na maraming beses ako naging pasaway. Siyempre, parang kapatid na turing ko sa iyo. Mahal kita kahit na nung una pasaway ka. Pero mas mahal kita ngayon dahil minamahal mo na ang sarili mo. Salamat ulit. Walang anuman. O basta ha, nandito lang ako para sumuporta sa'yo. Sasamahan kita sa paggaling mo. Kalmahan mo lang din kasi yung pagtaba nga inaabot ng ilang taon, pagpayat pa kaya. Yan din kasi yung pangunahing rason ng karamihan kaya sila nadadapa sa pagbabawas ng timbang. Yun bang minamadali nilang resulta? Wala namang buto na pag tinanim mo ngayon, tutubo na bukas. Sipag, tiyaga, disiplina at consistency ang kailangan para ma-achieve mo yung mabuti at magandang resulta para sa sarili mo. Papadudot malayo pa pero malayo na rin naman ako. Sa kasalukuyan ay nasa 95 kilograms na lamang ako. Patuloy ang mga bagay na ginagawa ko para mabawasan ang timbang ko. Pero hindi lang ako doon nakafocus dahil ang pangunahing dahilan ko talaga ay gumaling ako. Maraming mabubuting bagay ang dulot ng pagbaba ng timbang sa akin. Mas naging aktibo na rin po ako sa iba't ibang bagay at sports. Hindi na rin ako madalas hapuin at higit sa lahat ay natutuhan kong kumain ng tama at masustansya na naaayon sa kailangan ng aking katawan. Hindi ko pa na-achieve ang goal weight ko pero hindi ako susuko lalo na ngayon na mas mahal ko na ang aking sarili. Sabi nga nila kapag maayos ang tingin mo sa iyong sarili ay naapektuhan noon hindi lang ang iyong pananaw, kundi maging ang relasyon mo sa mga bagay at tao na nasa paligid mo.
bilang nasa paglalakbay pa ako ng paggaling at pagbabawas ng timbang. Sinama ko na rin po sa bucket list ko ang makapag-counseling upang ipakonsulta ang mga karanasan ko na naging dahilan para maging obsessed ako sa pagkain. Yun din kasi ang sabi ng dietitian ko. Sadyang ako lang yung hindi pa handa ng mga panahong yon. Maraming salamat po Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang sulat ko sa programang Barangay Love Stories. Malaking bagay na makapagbigay ako ng inspirasyon sa ating mga kabarangay. Susulat ako ulit para mag-update sa latest kong timbang at kung sakali na makahanap na rin po ako ng panibagong pag-ibig. God bless po sa inyong istasyon and more power pa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Colette. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.